Narito ang mas detalyadong paliwanag ng mga psikolohikal na dark tricks o mapanlinlang na taktika sa Tagalog. 1. Gaslighting. Ang gaslighting ay isang mapanlinlang na taktika kung saan ang isang tao ay sistematikong pinagdududahan ang kanyang sariling pag-iisip, alaala, o pandama. Ang layunin nito ay upang sirain ang kumpiyansa ng tao sa kanyang sariling katotohanan, na nagiging sanhi ng patuloy na pag-asa sa manipulator. Halimbawa, isang asawa ang paulit-ulit na sinasabihan ng kanyang partner na mali ang kanyang alaala sa isang pangyayari, kahit malinaw na tama ang kanyang naaalala. Sa paglipas ng panahon, magsisimula siyang magduda sa kanyang sariling pag-iisip at magiging lubos na umaasa sa sinabi ng kanyang partner. Panganib, kapag ang isang tao ay nag-gaslight na, maaari siyang mawala ng tiwala sa sarili, magduda sa kanyang sariling paghatol, at tuluyang kontrolin ng manipulator. 2. Guilt tripping. Ang guilt tripping ay isang taktika kung saan ang isang tao ay sinasamantala ang damdamin ng pagkakasala ng iba upang makuha ang nais niya. Ginagamit ito upang ang target ay makaramdam ng obligasyon na gawin ang isang bagay na hindi niya gustong gawin. Halimbawa, isang magulang ang nagsasabi sa kanyang anak, "Kung mahal mo talaga ako, gagawin mo to kahit hindi mo gusto." Ang anak ay maaaring mapilitan na sumunod dahil sa takot na masaktan ang damdamin ng magulang. Panganib, maaaring magresulta ito sa pagkakaroon ng resentment o galit mula sa taong patuloy na pinaparamdam ang pagkakasala, at maaaring masira ang relasyon. 3. Love bombing. Ang love bombing ay ang biglaang pagbuhos ng labis na pagmamahal, atensyon, at mga regalo upang mabilis na makuha ang loob at tiwala ng isang tao. Gayunpaman, ito ay kadalasang ginagamit bilang unang hakbang sa pagmamanipula. Kapag nahok na ang tao, ang manipulator ay magsisimulang magpakita ng tunay niyang layunin at pag-uugali. Halimbawa, isang tao ang nagpapakita ng labis na atensyon at pagmamahal sa kanyang partner sa simula ng kanilang relasyon, ngunit pagkatapos makuha ang tiwala, biglang nagiging kontrolado o abusado. Panganib, ang biktima ng love bombing ay maaaring mahulog sa isang relasyon na puno ng pagmamanipula at kawalan ng respeto, na mahirap iwanan dahil sa mga naunang ginawang, mabubuting bagay. 4. Silent treatment. Ang silent treatment ay isang anyo ng emosyonal na pagmamanipula kung saan ang isang tao ay biglaang tumitigil sa pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan bilang parusa sa isang bagay na ginawa o hindi ginawa ng kanyang target. Ginagamit ito upang makontrol ang emosyon ng iba o iparamdam sa kanila ang pagkakasala. Halimbawa, matapos ang isang maliit na pagtatalo, biglang titigil sa pakikipag-usap ang isang partner at dededmahin ang isa pa hanggang sa humingi ng tawad o sumunod sa nais niya. Panganib, ang silent treatment ay nagdudulot ng malalim na emosyonal na sugat, at maaaring magdulot ng takot, pagkabalisa, o matinding kalungkutan sa biktima. 5. Projection. Ang projection ay isang psikolohikal na taktika kung saan ang isang tao ay inia-address ang kanyang sariling negatibong damdamin, pag-uugali, o intensyon sa iba. Ginagawa ito upang makaiwas sa responsibilidad o konsensya. Halimbawa, isang taong taksil ang laging nagsususpecha na ang kanyang partner ay maaaring nagloloko. Sa katunayan, ang kanyang mga paratang ay isang refleksyon ng kanyang sariling pag-uugali. Panganib, ang projection ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang tensyon at alitan sa isang relasyon, at maaaring sirain ang tiwala ng biktima sa sarili at sa kanilang kapwa. Pagpapahalaga at pag-iwas. Ang pagkilala at pag-unawa sa mga psikolohikal na dark tricks na ito ay mahalaga upang maprotektahan ang sarili mula sa emosyonal na pagmamanipula. Kapag alam na ang mga palatandaan ng ganitong mga taktika, mas madali itong mapigilan o malabanan. Mahalaga rin ang pagtataguyod ng bukas at tapat na komunikasyon, at pagpapahalaga sa sariling kalusugan at damdamin.